May mga gabing tahimik at sa gitna ng katahimikan, naaalala mo siya, ang kanyang mukha. Isang obra maestra ng perpeksyon. Ang kanyang mga salita, isang matamis na himig na paulit-ulit mong naririnig sa iyong isipan. Nagsimula ang lahat na parang isang pangarap. Isang pangarap na hindi mo alam na gusto mo pala hanggang sa dumating siya. Siya ang sagot sa lahat ng iyong dasal. Ang bawat piraso ng iyong pagkatao na dati kulang, tila siya ang nagpuno. Ito ang tinatawag na the perfect girlfriend face. Ang simula ng isang magandang kasinungalingan. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang kalkuladong strategiya. Isang psychological siege na kilala bilang love bombing. At ikaw, ang biktima, ay walang kamalay-malay na nasa gitna ka na pala ng isang digmaan para sa iyong kaluluwa. Narito ang 3 senyales. 3 pulang bandila na nakatago sa likod ng kanyang perpektong tangiti. Unang senyales. Masyadong mabilis, masyadong malalim. Sa unang date pa lang, sinabi na niyang ikaw na ang the one. Pagkatapos ng 1 linggo, pinag-uusapan na ninyo ang pangalan ng inyong magiging mga anak. Ang bilis ay nakakahilo, nakakalasing, pinaparamdam sa'yo na special ka, na ang connection ninyo ay mula sa tadhana. Pero ito ang katotohanan. Hindi ito passion. Ito ay pressure. Minamadali kanyang makulong sa isang pangako. Bago mo pa man mapag-isipan kung sino talaga siya, ito ay isang paraan para alisin ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw. Para gawing emosyon, hindi lohika, ang iyong gabay. Kung ang pag-ibig ay parang isang bagyo na dumating ng walang babala, mag-ingat. Baka hindi ito pag-ibig, kundi isang paparating na dilubyo. 2 senyales. Sobra-sobrang pagbibigay at papuri. Binubuhos ka niya ng mga regalo, mga mamahaling bagay na hindi mo naman hiningi. Walang tigil ang kanyang mga papuri. Ikaw ang pinakamatalino, pinakaguwapo, pinakamagaling sa lahat. Sa una, masarap sa pakiramdam. Sino ba ang ayaw maramdaman na siya ang sentro ng mundo ng isang tao? Ngunit ang mga regalong ito ay may presyo. Ang mga papuring ito ay may agenda. Hindi ito pagmamahal. Ito ay paglikha ng utang na loob. Sa bawat regalo, sa bawat papuri, lalo kang nagiging dependent sa kanya, sa kanyang validation, sa kanyang presensya. Unti-unti, ang mundo mo ay umiikot na lang sa kanya. Ang iyong halaga ay nakadepende na sa kung paano kanya tinitingnan. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang pag-isolate sa iyo mula sa lahat para siya na lang ang matira. 3 senyales. Siya ang iyong perpektong salamin. Mahilig ka sa mga lumang libro? Bigla, iyon na rin ang paborito niya. Pangarap mo na tumira sa isang tahimik na lugar? Iyon din pala ang pangarap niya mula pagkabata. Bawat opinyon mo, opinyon niya. Bawat sikreto mo, tila naiintindihan niya nang hindi mo pa man sinasabi. Ito ang pakiramdam ng soulmate. Na sa wakas, may isang tao na nakakaintindi sa iyo sa pinakamalalim na antas. Ngunit ang perpektong salamin ay madalas may basag. Ang tawag dito ay mirroring. Hindi ito tadhana. Ito ay isang sopistikadong panggagaya. Kinokopya niya ang iyong pagkatao para manipulahin ang iyong emosyon. Ginagawa kanyang umibig, hindi sa kanya,
kundi sa isang perpektong bersyon ng iyong sarili na isinasalamin niya pabalik sa iyo. Ito ang pinakamalakas na sandata ng love bombing. Dahil sino ang hindi mahuhulog sa isang taong parang nawawalang kalahati ng kanilang kaluluwa? Mabilis na relasyon, sobrang atensyon, perpektong pagkakatugma. Ito ang tatlong haligi ng kanyang perpektong entablado. At kapag nakuha na niya ang iyong buong tiwala, ang iyong buong pag-ibig, doon magsisimula ang pagbabago. Ang perfect girlfriend ay maglalaho. Ang maskara ay babagsak. Ang mga papuri ay magiging insulto. Ang pag-unawa ay magiging panunumbat. Ang matamis na himig ay magiging isang nakabibinging ingay ng pag-aabuso. Ito ang devaluation phase. Nakuha na niya ang kontrol. Ngayon, sisimulan ka na niyang wasakin. Iniwan kang nag-iisa, naguguluhan, sinisisi ang sarili. Saan ako nagkamali? Tanong mo sa sarili. Paano nawala ang perpektong babae na minahal ko? Ito ang pinakamatinding bahagi ng kanilang laro. Ang paniwalain kang kasalanan mo ang lahat. Pero heto ang kailangan mong tandaan. Ang perpektong babaeng iyon, hindi siya kailanman. Siya ay isang karakter. Isang ilusyon na nilikha para sa isang layunin. Ang makuha ka. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang perpektong pagtatanghal. Ito ay magulo, totoo, at hindi ka kailanman iiwan na parang isang basag na laruan sa isang madilim na sulok.